Alam nyo ba yung pakiramdam na kapag may narinig kayong balita tungkol sa isang bagong superstar sa basketball, medyo nag-aalinlangan muna tayo. Kasi naman halos taon-taon na lang may binabansagang the next LeBron James o the next Kevin Durant. Pero paminsan-minsan may dumarating na bata na hindi mo pwedeng balewalain. Barnes misses, he's back in the game. Mavericks running. Good ball movement. Isang batang pagkakita mo pa lang sa unang 5 minuto ng laro niya, masasabi mo agad sa sarili mo na iba to, totoo ang hype dito. Dito papasok ang kwento ni Cooper Flagg. At maniwala kayo sa akin, ang kwento niya ay hindi nagsimula sa mga sikat na gym ng Los Angeles o sa mga sementadong court ng New York City. Nagsimula ito sa state ng Maine. Sa totoo lang, kung tatanungin mo ang isang average na basketball fan dati kung sino ang pinakasikat na basketballista mula sa Maine, baka matagalan silang sumagot. Hindi naman kasi talaga kilala ang lugar na to bilang basketball powerhouse. Pero sa maliit na bayan ng Newport na may populasyon na halos 3,000 tao lang, may isang batang unti-unting binabago ang kasaysayan. Si Cooper Flagg ay hindi lang basta matangkad. Oo, nasa 6 na talampakan at 9 na pulgada na siya ngayon. Pero ang athleticism niya ay parang sa isang guard. Pero bago natin pag-usapan ang mga dunk at block niya, balikan muna natin kung saan siya nanggaling. Lumaki siya sa isang pamilya na basketball talaga ang hilig. Ang nanay niyang si Kelly ay dating captain ng women's basketball team sa University of Maine. Kaya naman sa murang edad, ang laro ay hindi lang basta hobby para kay Cooper at sa kanyang kakambal na si Ace. Ito ay paraan ng pamumuhay. Isipin niyo yung mga batang sa gitna ng snow, nag-e-ensayo pa rin. Ganon ang dedikasyon ni Cooper. Noong pumasok siya sa Nokomis Regional High School bilang isang freshman, doon na nagsimulang magkagulo ang mga tao. Isang 14 o 15 anyos na bata, dinodomina ang mga seniors. Sa kanyang unang taon, dinala niya ang kanyang eskwelahan sa kanilang kauna-unahang Class A State Championship. Nag-average siya ng mahigit 20 puntos, 10 rebounds at nakakalulang bilang ng blocks at steals. Pero syempre may mga kritikot. So sabi nila, magaling lang yan kasi taga Maine siya, mahina ang kompetisyon doon. At yan ang naging mitya para sa susunod na kabanata ng buhay niya. Alam ni Cooper na kung gusto niyang maging pinakamagaling sa buong mundo, kailangan niyang kalabanin ang mga pinakamagaling. Kaya naman, gumawa siya ng isang napakahirap na desisyon. Ang iwan ng kanyang pamilya at ang komportabling buhay sa Maine para lumipat sa Florida sa tanyag na Montverde Academy. Ang Montverde ay hindi biro. Ito ang Harvard ng high school basketball. Dito o nanggaling sila Joel Embiid, Ben Simmons at Cade Cunningham. Pagdating ni Cooper doon, hindi na siya ang bida agad. Kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa gitna ng mga 5-star recruits mula sa iba't ibang panig ng mundo. At alam niyo ba ang ginawa niya? Hindi lang siya nakisabay, naging sandigan siya ng team. Noong summer ng 2023, doon na talaga lumabas ang pangalang Cooper Flagg sa pandaigdigang entablado. Sa Nike EYBL Peach Jam na itinuturing na pinakamalaking summer tournament para sa mga high schoolers, nagpakitang gilas siya sa paraang hindi pa nakikita noon. May isang laro doon na nagtala siya ng 38 puntos, 16 na rebounds at 12 blocks. Uulitin ko, 12 blocks sa isang laro laban sa mga pinakamagagaling na bata sa Amerika. Doon na nagbago ang lahat, ang mga dating nag-aalinlangan, naging fans na niya. Pagdating sa usaping college, halos lahat ng malalaking universidad sa Amerika ay nag-unahan sa pagkuha sa kanya. Pero sa huli, pinili niya ang Duke Blue Devils. Sa Duke, hindi lang siya naging star. Siya ang naging mukha ng college basketball.
Dinala niya ang Blue Devils sa Final Four at napanalunan ang Wooden Award bilang pinakamagaling na player sa buong bansa. Sa puntong iyon, wala nang duda, siya na ang magiging numero 1 pick sa susunod na NBA draft. Fast forward tayo sa Hunyo 2025. Isang gabing hindi malilimutan ni Cooper at ng buong state ng Maine sa Barclays Center sa Brooklyn. Narinig ang mga katagang, with the first pick in the 2025 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Cooper Flag. Isipin niyo yung emosyon mula sa paglalaro sa yelo ng Maine, ngayon ay siya na ang bagong pag-asa ng isang NBA franchise. Pero hindi madali ang sitwasyon sa Dallas. Matapos ang sorpresang trade ni Luka Doncic papuntang Lakers noong nakaraang season, ang Mavericks ay nasa gitna ng pagbabago. Maraming pressure ang nakapatong sa balikat ng isang 18 taong gulang. Pero gaya ng lagi niyang ginagawa, hinarap ito ni Cooper ng may kasamang sipag at determinasyon. Suot ang jersey number 32. Pumasok siya sa NBA na may dalang misyon. Ang kanyang regular season debut noong Oktubre 22, 2025 laban sa San Antonio Spurs ay naging usap-usapan sa buong mundo. Hindi dahil sa perpektong laro, sa katunayan, medyo kinabahan siya sa simula at hindi agad pumasok ang mga tira niya. Pero sa dulo ng gabi, nakapagtala pa rin siya ng double-double na 10 puntos at 10 rebounds. Sabi nga niya sa interview pagkatapos ng laro, hindi ito ang pinakamagaling kong laro pero nalaman ko na kung ano ang kailangan kong gawin para makasabay dito. Okay? At doon na nagsimula ang kanyang pag-arangkada. Simula noong Nobyembre, nag-adjust ang Mavericks at inilipat siya sa forward position mula sa pagiging point guard sa simula. At doon sumabog ang laro niya. Sa loob ng sumunod na 15 laro, nag-average siya ng 20 puntos at 7 rebounds. Pero ang pinaka-historikong gabi niya ay nangyari nitong nakaraang Disyembre 15, 2025 laban sa Utah Jazz. Sa gabing iyon, tila hindi sumasablay si Cooper. Sa harap ng nagbubunying crowd sa Utah, umiskor siya ng 42 puntos. Sa edad na 18, siya ang naging pinakabatang player sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng mahigit 40 puntos sa isang laro. Binura niya ang record na hawak ng mga alamat. Doon na talaga napatunayan na hindi lang siya hype, siya ay isang generational talent na handang baguhin ang liga. Nitong nakaraang Pasko naman, hinarap niya ang Denver Nuggets at si Nikola Jokic. Halos makakuha siya ng triple-double na may 33 puntos, 9 na rebounds at 9 na assist. Nakikipagsabayan siya sa mga MVPs at ang chemistry nila ni Anthony Davis na ngayon ay kakampi na niya sa Dallas ay nagbibigay ng takot sa buong Western Conference. Sa kasalukuyan, ngayong pasimula na ang 2026, si Cooper Flag ang nangunguna sa karera para sa Rookie of the Year Award na may average na 18 punto, 6 na rebound at 4 na assist kada laro. Ang laro niya ngayon sa NBA ay parang isang Swiss Army knife. Kung kailangan ng puntos, kaya niyang umatake sa rim o tumira mula sa labas. Kung kailangan ng depensa, nandyan ang kanyang timing sa block na nagpapaalala sa mga tao kung bakit siya tinawag na unicorn. Pero higit sa lahat, ang kanyang maturity sa loob ng court ay hindi pang rookie. Nakikita niya ang mga plays bago pa man mangyari ang mga ito. Sa susunod na makita niyo si Cooper Flag na naglalakad sa court ng American Airlines Center sa Dallas, alalahanin niyo kung saan siya nagsimula. Alalahanin niyo yung mga gabi sa Newport, Maine, kung saan ang tanging naririnig ay ang talbog ng bola sa malamig na gym. Alalahanin niyo yung sakripisyo ng isang pamilya para suportahan ang pangarap ng kanilang anak. Ang kwento ni Cooper Flag ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang pinaka-exciting na kabanata. Sa loob lang ng ilang buwan sa NBA, naipakita na niya na kaya niyang bitbitin
ang isang franchise at makipagpukpukan sa mga pinakamagaling na atleta sa mundo. Ang batang mula sa Maine ay hindi na lang basta prospect, siya na ang bagong mukha ng basketball. At habang sinusulat niya ang kanyang kasaysayan, isang bagay ang sigurado. Ang buong mundo ay nakatitig sa bawat galaw niya, naghihintay kung hanggang saan pa kayang liparin ng main man na ito. Dahil sa basketball, gaya ng napatunayan ni Cooper, hindi mahalaga kung gaano kalamig ang pinanggalingan mo, basta't nagniningas ang apoy sa loob mo para maging pinakamagaling.